What is up sa inyo mga katribo? No, it's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video nga, dito na ngayon sa Paniki Tarlac at kasama natin si Commander. At ngayong araw nga ay papupormahin natin itong si Asher at magsasahin tayo ng pera dahil bibilan na natin siya ng roll bar. At para nga sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang roll bar, ay panoorin nyo tong video na to hanggang sa dulo. At pagkatapos nga namin papultang ay dumaretso na rin kami dito sa TPLX dahil first time ko nga mag-expressway nang ako lang mag-isa kaya tinatandaan ko lahat ng dadaanan natin. At eto nga yung first time na makapag-drive ako dito sa expressway kaya naman kabado ako mga 20. Makalipas nga isang oras ng pagdadrive ay nag-stop over muna kami dito sa bandang Tarlac para kumain ng chichirong bulaklak pero charot lang, cup noodles ka di. At kung hindi nyo alam yung kati ay ibig sabihin nun ay joke lang sa Ilocano. Ito nga si Asher looking good pa rin kahit tumatakbo na ng 5 oras dito sa expressway. At ito nga check ko nga din itong mga gulong niya kung flat na or okay pa bang itakbo. Pero sa paningin ko ay okay naman kaya tara na ulit sa biyahe. Sobrang excited na naman ako ditong umalis. Ma-share ko nga din pala sa inyo mga katribo itong pagdadrive natin dito sa expressway. Sobrang excited ko nga dito dahil sobrang pangarap ko talaga to kung makapag-drive dito sa expressway. Alam mo yung tipong pinapanood mo lang dati yung mga nagdadrive na mga sasakyan or motor dito sa expressway dahil sobrang malaya sila na magpatakbo pero hindi lang pwedeng lumagpas ng 100. Dahil nga pag nagpatakbo ka dito nang lagpas 100 at kapag natamaan ka ng camera sigurado may ticket ka sa dulo ng expressway. At dito nga ine-enjoy ko tong pag-drive ko dito dahil first time ko nga at hindi ko na maulit-ulit. Masarap nga sa pakaramdam mga katribo na yung mga dating pangarap ko lang ngayon unti-unti nang natutupad. Sobrang saya naman talaga sa pakiramdam. At ito nga mga katribo ay papasok na kami sa isang tolpi at hindi ko alam kung anong gagawin. Kinakabahan pa ako sa mga oras na ito. By the way nga pala mga katribo, ang pupuntahan para natin ngayon ay sa San Fernando, Pampanga. Sobrang lahan ito, 100 plus kilometers. Dito nga mga katribo ay chill ride lang kami ni Commander ko. Tamang 100 kph lang, baka kami matikitan sa dulo. Mahirap na magbabayad pa kami ng 2,000. At kung hindi ako nagkakamali mga katribo ay nasa Mexico, Pampanga na kami dahil sobrang bilis nga ng bayad. Habang bumabiyahe nga kami, may nakasabang kaming mga big bike ng mga tatlo. May mga T-Max pa, may X-Max pa at kung ano-ano pang mga big bike. Hey, sana Sunday. At nadaanan nga namin itong Petron Lecture na sobrang sikat sa mga vloggers na nakikita ko. Sobrang angas. At hindi ko na nga na-videohan yung pag-exit namin sa San Fernando exit mga katribo. Pero ngayon ay pupunta kami ngayon sa Palit, Pampanga dahil may kamit up ako doon at may bibilin ako para kay Asher. Yun. At pagkatapos nga naming makipag-meet up doon sa Palit, Pampanga ay dumiretso na rin kami dito sa San Fernando, Pampanga dahil pasado 9 na rin ito at medyo matatagalan kami pag magpapa-install pa kami. Nga pala mga katribo, advance Merry Christmas at advance Happy New Year. Bombahan na mga katribo, kunting tulog na lang, bombahan na, motor show na, bombahan, pasagan na ng makina. At eto nga mga katribo ay nakarating na rin kami dito sa San Fernando, Pampanga at finally mapapakabit na namin ng roll bar si Asher. Naalala ko nga mga katribo, ito yung mga pinupuntahan namin nung dito pa ako nagtatrabaho sa Tarlac. Sobrang ganda dito, parang akala mo nasa Maynila ka na. At kung hindi nga ako nagkakamali mga katribo, itong San Fernando City dito sa Pampanga ang pinakamalaki at pinakakilala dahil sila yung gumagawa ng pinakamagagandang lantern dito sa Pilipinas. Isa nga sa mga palatandaan na nasa San Fernando ka na mga katribo kapag nakita mo na itong tulay na to at kapag pupunta ka naman doon ay makikita mo naman ang SM City, ang pinakamalaking SM sa buong Pilipinas. Dito nga mga katribo ay napin na namin yung pupuntahan namin kaya sinusundan na lang namin pero alam ko naman yung mga daan dito at hindi naman na tayo maliligaw dahil galang naman na tayo dito. At sobrang tagal ga ng video na to kaya ni-speed up ko na lang kaya nagmukha na siyang time lapse. So enjoy nyo na lang tong City of San Fernando para sa mga hindi pa nakakarating dito. Balay nyo makapunta kayo dito. At hindi rin nagtagal mga katribo ay nakarating na rin kami dito sa Pip Gen Garage dahil dito kami magpapakabit at nakausap ko na rin yung tao dito si Sir Bog. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa Pip Gear Car and Accessories. Para sa mga gustong magkaroon ng accessories ng kanilang mga sasakyan kahit sedan or pick-up ay dito kayo pumunta mga katribo. Basta typing nyo lang dyan sa inyong Google Map, Pip Gear Garage and Accessories. Makikita nyo na sila sa bandang San Fernando. After 5 oras ng pagdadrive mula sa Pangasinan mga katribo ay nakarating na rin kami dito sa aming pupuntahan. At eto nga ipapakabit nating na roll bar. Ito yung Panther na roll bar. Pero sa kasamaang parad mga katribo ay wala sila ng Panther kaya itong Stingray na lang ipapakabit natin dito kay Asher. Dito nga mga katribo sa ating
pinuntahan na shop ay sobrang dami na lang accessories. Lahat ng pwedeng ilagay sa sasakyan nyo nandito na. Pati tint lahat, andyan na. Pati roll bar, mga camera. Hindi na rin nagtagal ay nassemble na rin nila yung roll bar na ikakabit kay Asher. So pinagdesisyonan nga namin ni Commander kung ito ba or yung isa yung kukunin namin. Tinanong ko nga si Commander kung ano ang gusto niyang ipakabit kay Asher. Kaya eto, pinatesting muna namin yung dalawang roll bar kung sino ba talaga ang pinakamaganda para kay Asher. Kaya naman bahala na si Commander kung anong napupusuan niyang ipakabit kay Asher. Tignan na lang natin kung anong magiging resulta. At ito nga mga katribo ay pinatesting namin ni Commander itong may basket na roll bar. So tignan nyo naman, napaka-pogi naman talaga ni Asher dito. So explain na rin pala namin sa inyo mga katribo kung bakit kami magpapalagay ni Commander ng roll bar dito kay Asher. So napakahalaga nito kapag maglalagay kami ng mga kargamento or kung ano pa mga ikakarga namin kay Asher para meron kaming pagtalian at syempre dagdag angas na rin. Hindi nga pala itong may basket yung una naming napag-usapan ni Sir Box na ikakabit, pero nung nakita ni Commander na maganda pala yung may basket ay napag-isip kami, dalawang beses kaming nag-isip. At eto na nga yung una naming napag-usapan na Sir Box na ikakabit kay Asher. Ito nga yung roll bar na wala siyang basket. So ayan, mas mura nga ito kaysa dun sa may basket. So ayan, tetestingin na natin kung maganda ba or hindi. Tignan natin kung anong masasabi ni Commander dito. Ayan, ganyan ang kanyang itsura mga katribo. At sa puntong ito mga katribo ay napag-usapan na namin ni Commander kung ano ba talagang ipapakabit namin at medyo nagugulan nga kami kung anong pipilian namin, yung may basket pa or wala. Ikaw Pero okay din to. simple lang no? Simple lang. Ano? Yan na lang. Yan na. At ito na nga mga katribo, ang pinili ni Commander ay yung may basket. So wala naman pagsisisi dito. At ito na nga, kinakabit na nila kuya itong ating roll bar dito kay Asher. Okay, so iba nga yung naikabit kay Asher base dun sa napag-usapan namin ni Sir Box na itong may basket yung naikabit na imbis yung wala ang ikakabit kay Asher. Pero ito na nga, kinakabit na nila. So mabilis lang nilang naikabit dahil kompleto naman sila sa kanilang mga tools mga katribo. At yun nga mga katribo yung naging itsura na ni Asher pagkatapos pa ikabit nitong ating roll bar. So ayan, okay na siya. Ayan na. So final touch na lang yung ginagawa nila mga katribo. Sinisecure na lang nila kung na-tighten ba nila lahat ng mga tornilyo at mga wires na kailangan nila ikabit. Kasama nga rin nga pala sa pagkakabit nila yung ating third brake light mga katribo na kasama rin dun sa roll bar mismo. So makikita nga pala ang kanilang shop or ang Pip Gear Accessories Car dito sa Lasatin Boulevard dito sa may San Fernando, Pampanga mga katribo. I-waste nyo na lang. At di rin nagtagal, may mga dumang big bike, sobrang lakas ng mga tunog nila. Kaya nga nang sabi ko kanina mga katribo, dito sa shop nila, lahat ng pwedeng kakabit sa inyong sasakyan ay nandito. Mga roof rails, mga rack, mga camera, lahat nandito na. Pati pagtitint, meron din sila. At saka maintenance, meron din sila. Pati mga seat cover mga katribo, kompleto, ang dami. Kung sa Manila mga katribo, ay may Banawe na pwedeng kayong magpalagay ng kung ano-ano. Dito rin sa San Fernando, Pampanga, meron din sila dito. At sobrang kompleto nga ng kanilang mga accessories na wala ka nang hahanapin pa. At pagkatapos ng may kabit tong ating roll bar, pinakabit ko na rin tong ating Jaos mudguard dito sa Pip Gear Car and Accessories dahil dagdag angas rin to kay Asher kapag naikabit. So eto mga katribo, ito ay tamang sukat lang yung kanilang ginagawa para makuha nila yung tamang anggulo bago ikabit yung ating mud flaps. At eto na nga, naikabit na yung ating mud flaps. Medyo ayaw nga na ito ni Commander dahil masyado daw maporma, pero maangas to mga katribo. Ganun naman kapag nagpapakabit tayo ng kung ano na sa mga sasakyan, diba? Hayaan mo nang galit yung pyesa, andyan lang yan. So eto na mga katribo, ito na yung final look ni Asher mga katribo. So ayan, naikabit na yung roll bar, pati yung ating Jaos mud flaps ay naikabit na rin. So kung mapapansin ninyo ay napaka-pogi ng likod ni Asher. Sobrang nagustuhan din yan ni Commander. So approve para sa kanya yung naging outcome nung transformation niya. So dito nga mga katribo, habang nasa traffic kami, sinisipat-sipat ko yung roll bar natin na sobrang napakaangas naman talaga. Na kahit sa salamin ay sobrang na-appreciate ko. At ito mga katribo, nakarating na rin kami sa Angeles City, Pampanga dahil pupunta kami sa SM Clark. Dahil nasabi ko nga kay Commander na kapag napadpad kami dito sa Pampanga, ay dadaling ko siya dun sa SM Clark City. Para nga sa mga hindi nakakaalam mga katribo, ay nagtrabaho ko dito sa Tarlac at madalas na pumupunta kami dito sa Pampanga. Dahil dito kami namamasyal na mga kasama ko at sobrang
sobrang mura ng mga bilihin dito. Hindi guys sa probinsya na sobrang mahal. Lalong-lalo na yung mga pyesa ng motor dito mga katribo. So, sana naglalaro ng mga 20 to 50 pesos yung difference. Kapag ikukumpara mo nga sa presyo sa probinsya, just like sa Pangasinan mga katribo, yung langis doon umaabot ng 300. Samantalang dito, umaabot lang ng 250 or 200 pesos. So makalipas nga ang 30 minutes na pagdadrive mga katribo ay nakarating na rin kami dito sa SM Clark City, Pampanga. Madalas nga kami dito mga katribo na mga kasama ko nung nandito pa ako. Mas maganda ito kaysa sa SM San Fernando. Para sa pansarili kong pananaw lang ng mga katribo, ewan ko lang sa inyo kung ikukumpara kasi yung SM Clark at saka SM San Fernando ay di hamak na mas malaki yung San Fernando pero hindi mo siya malilipot ng isang araw, samantalang dito sa SM Clark ay maganda dito. Bakit ko nga ba nasabi mas maganda ang view dito? Dahil kasama nga ito sa Clark City mga katribo. Ang sabi ko nga kay Commander ay maraming mabibiling murang damit dito. Sobra nga siyang na-excite nung marinig niya to. Medyo maraming sasakyan na rin dito at medyo traffic na rin nung makarating kami dito mga katribo. Pero heto na, nakarating na kami sa bungad ng SM Clark. Gaya ng inaasahan ko mga katribo, medyo magtatanghali na rin kasi nung dumating kami dito at plano namin dito na rin kami kakain. At heto nga, nakikita natin na sobrang daming building dito. Sobrang daming sasakyan dito mga katribo ay sobrang nahirapan kami na maghanap ng parking. So naghanap na naman kami doon sa stage 2 ng parking area ng SM Clark City. At tinatanong nga ako ni Commander kung dito pa yung nag-viral na babae na nakatayo sa isang parking para i-reserve yung kanilang sasakyan. Sabi ko hindi ko alam. Doon pa yun. Pero dyan mo yan. Nandito po. Alis na. Ayun o. Sayang. Di fit may daan ata dito pag ano. Wala. Pero wala, makukuha na yun ng iba. Nandito ka na eh. Sobrang dami nga ng tao ngayon mga katribo sa mga mall dahil malapit na ang Christmas season. So mga tao nagsisibilihan na kanilang mga gamit o ng mga regalo na pwede na nang ibigay kapag nagkaroon sila ng exchange gift. Diba mga katribo, sobrang sarap mamasyal sa mall kapag maraming taong nakikita. Dito pa nga lang sa entrance ng mall ay bumubungad na sa iyo ang napakagandang Merry Christmas na Happy Holiday pang nakatatak. Dito nga sa loob ng mall mga katribo, nakakita kami ng carousel na may second floor ni Commander. Sobrang na-amaze kami dahil first time namin nakakita ng ganito. At dito mga katribo, nakita namin si Santa na nakabitin dito. Sobrang laki ni Santa dito. Sayang wala yung mga reindeer niya. Sabi nga ni Commander, what if daw maputol yung mga tali nakatali kay Santa tapos mahulog dun sa mga tao sa baba. At speaking nga sa mga reindeer mga katribo, ay dito pala sila sa baba. Sobrang laki ng mga reindeer ni Santa. Mas malaki pa kay Commander natin. Pagkatapos nga namin dito sa SM Clark ay pumunta na kami sa mga tindahan ng mga damit para makapamili na rin itong sa Commander natin. Sobrang sayang ni Commander dahil marami siyang mabibiling damit dito. Sino ba naman ang hindi mapapabili dito? Sobrang mura ng mga damit dito. Worth 50, 100 pesos lang. 150 pesos ba kayo? Mga magagandang damit. At habang namimili nga si Commander ay heto ako. Pachill-chill lang sa may tabi dahil nakahanap ako ng upuan. Finally, may upuan na rin habang namimili siya dahil panigurado matagal mamili yan. Uy. Ay, tingin. At habang pauwi nga kami mga katribo ay nadaanan namin tong Bamba Bridge na sobrang sikat. Naalala ko dati mga katribo, kada pupunta kami ng Angeles or San Fernando, nag-i-stop kami dito para magpakuha ng picture. Sobrang dami na rin talaga nang nangyari kasi after 3 years, babalik ako dito ng ganito ng estado ko. So thank you talaga kay Commander. Maraming salamat din sa inyo mga katribo. Kung nakaabot man kayo sa part na to ng vlog ko ay maraming thank you sa inyo. Solid kayo. Sobrang na-appreciate ko ang bawat panonood niyo sa mga vlogs ko mga katribo. Shoutout sa inyo. At dito na kami duman sa expressway ulit mga katribo dahil ayaw na naming matraffic papuntang Tarlac City dahil sa mga oras na to ay sobrang traffic na sa Marcos Highway. Ewan ko kung saan part na to, basta somewhere Tarlac pa rin to mga katribo. So kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog mga katribo. Hanggang dito na lang muna ang ating pagsasama-sama. Hanggang sa muli. Bye bye.